Bueno, nasa linya na po natin ang isa sa ating panauhin. Gusto nating matalakay, dahil bukod sa Pasko, ay pagdating po ng January ba o February? Katapusan yata ng January o hindi ko kabisado kaya itatanong natin. Panahon na ng kampanya. Pero ngayon pa lang, di ba ang dami nyo nang nakikita dyan na kung ano-anong mga tarpaulin, mga stickers, nakadikit sa kung saan-saan. Alamin natin ang mga bagay-bagay tungkol dyan. Nasa linya po natin, walang iba kundi ang ating chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. Good morning po, Chairman Garcia, sir. Magandang umaga po, Ma'am Tuesday, at sa ating mga kababayan, magandang umaga rin po at maligayang Pasko sa inyong lahat. Ayan, maligayang Pasko po. Pero una sa lahat, parang nitong Biyernes, Chairman, unahin ko na nga muna ito. Mayroon kayong isiniwalat na di umano may ilang grupo na nag-aalok ng parang sa mga kandidato na sila ay mananalo sa eleksyon. Ano ba itong tungkol dito? Ako, Ma'am Tuesday, yan po yung ilang eleksyon na nangyayari, ilang eleksyon na nakakapanloko yung mga sindikato na yan, umiikot. Magkakaiba naman po yan, umiikot sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ino-offer sa mga kandidato at sinasabing kaya nilang maniubray ng eleksyon, panalunin sila in 5 minutes, 10 minutes lamang, basta ang halaga 50 million, 70 million, 100 million. At pagkatapos, kapag medyo nakuha na nila yung kandidato, magpapa-advance. At sasabihin kakailanganin daw ng advance para sa administrative expenses. At sinasabi nila, close sila sa COMELEC, close sila kay chairman, close sila sa Information Technology Department ng COMELEC, o kung hindi naman close sila doon sa mismong provider ng COMELEC. Yan po ang laging consistent na ginagawa nila. At in fact, madami na pong politiko, either ang naluko ng mga yan o kaya naman ay nabitag ng mga yan. At hanggang sa kasalukuyan, umiikot po sila sa iba't ibang parte ng ating bansa. Pero Chairman, sa tinagal-tagal na may ganyang mga modus, mayroon pa bang naniniwala sa kanila na mga kandidato? Yun po yung dapat at malaking katanungan. Sa akin pong palagay, merong maniniwala at naniniwala sa ganyan. Sabagat meron din mga politiko ang naniniwalang matatalo sila at kakailanganin nilang gumawa sila ng pamamaraan para pumanalo sila. Kaya nga po yun ang panawagan natin. Sana pagka may lumapit sa inyo, ipa-aresto nyo kaagad. At the same time, ma-report kaagad sa atin yan yung pong mga nakakuha po ng pictures eh. Meron ako nakuha mga pictures, pinadala sa akin ng ilang kandidato na pumunta sa kanila. Ang iba doon, meron doon na dating COMELEC employee. Mga 14, 15 years ago, isipin mo, 14, 15 years ago. Sino pang kakilala nun sa COMELEC kung tutuusin? Pagkatapos, meron naman na talagang consistent na umiikot at sinasabing kaya nila magmaneuver. Ito po pinadala ko na sa National Bureau of Investigation upang maasimulan na nila yung paghahanap sa mga taong ito. No, yun. Tsaka 15 years ago, kanyo nga. Iba na ang mga opisyal ng COMELEC niyan. Opo, Ma'am Tuesday eh. Kaya ang akin po, para hindi ako makapaniwalang meron nabibiktima itong mga ito. Kung may mga politiko, yung mga nakikinig sa inyong programa ngayon na pinupuntahan niya, maniniwala po ba naman kayo sa ganyan? 5 minutes daw, kayang gawa natin maniubrahin ng halalan. Yun daw mga makina, kayang-kaya nila. Ngayon po, nag-shift sila. Nung malaman nila, ako consistent na nagsasabi, imposible niyong madaya ang makina. Sapagkat simula noong 2010, walang napatunayan na ganyan at mas ginawa natin transparent. Alam niyo, Ma'am Tuesday, ang bago nilang strategy ngayon. Ang binebenta nila, papel daw yung balota, kaya daw nilang lagyan naman ng mga invincible ink na kung saan, kung ang boto, kasi sineshade natin yung pangalan ng kandidato eh. Kung ang boto dapat ng kandidato ng botante ay kay B, ang gagawin nila may invincible shade daw kay A para nga naman rejected yung boto at walang ibibilang kahit na kanino. Paniniwalaan po ba natin yun? Ang National Printing Office, pag ini-imprenta ang balota, talagang yan po may mga observers sa lahat, may watchers at kina-counter-check muna namin mabuti ang lahat ng mga balota. So, yun po mga ganyan, isipin nyo makapag-isip lang, makapanloko lang, gagawa ng mga ganyang klaseng mga style at panloloko. Ayan. Speaking of election, sabi ko nga kanina, Chairman, kailan nga ba po yung simula ng kampanya, panahon ng kampanya? Ma'am Tuesday, ang national position po magsisimula sa February 11 at ang local position naman po ay sa March 28. Ibig sabihin po, Ma'am Tuesday, nililiwanag ko muli dito sa inyong programa. Nung mag-file po sila ng kandidatura noong October 1 to 8 para po sa national at local na posisyon at sa Bangsamoro noong November 4 to 9, ibig sabihin po hindi pa sila kandidato.
yan po ang sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus Comelec, na kandidato lang daw po sila sa unang araw ng campaign period. Yun po ang kadahilanan kung bakit hindi namin masawata o hindi namin mapigilan yung po mga pagkalalaking mga pagmumukha nila sa mga kalsada. Ayun na nga. Nakikita natin sila sa telebisyon, radyo, dyaryo, sapagkat hindi pa po sila kandidato. In fact, sabi po ng Korte Suprema, walang premature campaigning sa kasalukuyan. Sapagkat, sila po'y kandidato lang sa Pebrero pa at saka sa Marso. Nangangahulugan, Ma'am Tuesday, yung lahat ng gastos nila mula October, November, December, January hanggang February ay hindi nila kinakailangan i-report sa Statement of Contribution and Expenditure dahil hindi naman sila kandidato, so ba't sila magre-report ng ganong gastusin? Pero wala bang ano dito, Chairman? Parang may mali naman parang may mali doon sa paraan nila. Kasi parang ngayon, nangangampanya na sila. Mayroon ba tayong mga initiative dyan sa COMELEC na isulong o ipanukala sa Kongreso na maamyendahan yung ating election laws? Tama po kayo, batas po kasi yan ako, consistent po kami at talagang yan ay namomonitor din kahit dyan sa DCBB at GMA7, talagang pinagpupursigihan natin baguhin yung batas. Kaya lang, siyempre po hindi natin may expect na maipasa yan sapagkat alam nyo ito pabor kasi sa lahat ng mga kandidato. Di ba? Siyempre, ngayon nga naman magpapasko, makakaikot sila, makakapagbigay sila ng kuno at makakapag-distribute sila nang wala silang sanksyon o walang karampatang parusa. Dahil sila nga ay hindi pa kandidato. Parang hindi kasi tugman, di ba, Ma'am Tuesday? Nag-file ka ng kandidatura tapos hindi ka pa kandidato. Paano nangyari yung ganun? Kaya lang, wala pong magawa ang COMELEC sapagkat batas po yan. At kami po ay tagapagpatupad lamang ng batas, ano man ang paniniwala po namin. Ito pa, isa sa obserbasyon natin, Chairman Garcia, sir. O di ba, nag-file na ng candidacy. O di, kaso hindi pa nga sila kandidato sa February pa pag nagsimula yung kampanya. Pero, yung mga nag-file na yan na mga kandidato, ngayon ay nakikisawsaw doon sa mga, halimbawa, mga proyekto ng gobyerno, AKAP, TUPAD, AIX, ganyan. May magagawa ba ang COMELEC para mabantayan naman sila at hindi magamit yung mga legal na programa ng gobyerno doon sa kanilang mga, alam naman natin kung ano ang agenda nila? Ang tawag po dyan, Ma'am Tuesday, abuse of state resources. Siyempre nga po dahil wala pa kaming jurisdiction, wala pang kapangyarihan ng COMELEC, dapat talaga dyan, nakadepende muna yan sa mga ahensya na kung saan sila talagang in charge sa pagpapatupad po nito. Katulad ng DSWD, DOH, DOLE at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Hindi po namin sila pwedeng pakialaman sa kung paano ipapatupad ito, sino ang benepisyaryo, dahil yan po naman ay mismong inatang sa kanila ng ating po namang mga umiiral ding patakaran. Ang COMELEC po, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, meron po tayong tinatawag na Public Works Ban at Social Services Ban. Yan po yung nakalagay sa 1985 Election Code na kung saan bawal ang mga pagmimigay, bawal ang pagpapagawa ng mga kung ano-anong kalsada, etc. Maliban na lang kung ang COMELEC ay mag-i-issue ng exemption. At sasabihin ko po sa inyo, Ma'am Tuesday, ang COMELEC po ay hindi magiging hadlang sa mga tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa ating mga mahihirap na kababayan. Sapagkat yan po ay nararapat lang. At the same time, sila po ay may karapatang makatanggap ng ganyang klaseng benepisyo. Kaya lang, ang amin pong binibigay na exemption, sinasabi namin, may mga napakahigpit kaming kondisyon. Hindi ito dapat nagagamit sa pamumulitika, hindi dapat ito nagagamit sa pangangampanya. Hindi yung talaga naman during the distribution, kung makapagpa-picture naman ang ilang politiko ay wagas. Sana po yung mismong ahensya, pigilan naman yung ganyan. Halimbawa po, Ma'am Tuesday, hindi ba mas maganda bago sana mag-distribute? Kung talaga hindi mapigilan yung papapicture nila, o di gawin nila bago ang distribution, hindi doon sa panahon ng distribution na sila pa ang nag-aabot. Parang ganun po, nagagamit ng libre yung pondo ng bayan sa kanilang pangangampanya. Ayan. Speaking of, sabi nyo nga, hindi kayo magiging hadlang doon sa mga serbisyo na dapat talagang makuha ng ating mga kababayan. So far, may mga agencies na po ba o departments ng gobyerno na nag-apply na sa inyo for exemption at ano-ano po ang mga ito, ano-ano mga proyekto? Ang Department of Labor and Employment o DOLE ay kaagad nagkaroon ng aplikasyon at ito po yung ating iginran kaagad sapagkat napakaganda po ng mga proyekto nilang hindi dapat pigilan katulad ng mga scholarship programs sa mga anak ng mga manggagawa
katulad po ng tulong sa ating po mga operator ng jeepney or driver. O kaya naman po may mga tulong, meron po sila mga tulong sa mga estudyante na sa panahon ng bakasyonan pwede magkaroon ng pansamantalang trabaho para po meron silang pagkakakitaan. So yan po yung mga magagandang proyekto at hindi po natin hahadlangan yan. Kaya lang sabi natin, ay wag na pong gagamitin sa pamumulitika at kinakailangan magsabit sa amin ng periodic reporting ang mga ahensyang yan. Ang DOH po, marami rin po sila mga programa, ginrant na rin po natin ng exemption. Ang Department of Agriculture, binigyan na rin po natin sila ng exemption, pero lagi pong may kulatilya ng kondisyon doon sa pinibigay natin. Ilang local government units ay nag-apply na rin. Kasi po, dapat maintindihan din ng mga naghihingi sa atin ng exemption. Kinakailangang alagaan nila at tuparin yung ating pong kondisyon sapagkat pag may nakita kaming bayulasyon, anytime pwede naming i-lift yung exemption, Ma'am Tuesday. At the same time, kakasuhan namin yung mga opisyal ng ahensya ng pamahalaan na lalabag po sa amin po mga kondisyon. Kaya po dapat silang sumubaybay mabuti hanggang sa baba kung talagang nasusunod yung kanilang sariling patakaran base sa ating kondisyon na inilatag. Yun. At least alam nila kung ano yung mga kondisyonis na yon. Dapat hindi sila lalabag doon. Tama po yung mga binabanggit ngayon, yung mga AKAP, AISA, yan po ay wala pang aplikasyon sa atin ng DSWD. Siguro po dahil hinihintay na maipasa yung pong budget para sa ating bansa sa 2025. Right. Kaya po sa kasalukuyan, hindi pa po ito, Ma'am Tuesday, tayo po, mag-grant po tayo, wag po mag-alala yung mga umaasa talaga dyan sa 4Ps, AIX, siguro po yung AKAP ngayon, yung bago. Opo, yung tupad po, kasama na po yung sa Department of Labor and Employment. Kaya lang, Ma'am Tuesday, yung AIX ay absolutely prohibited. Ay, bakit? Absolutely prohibited sa 10 araw bago mag-eleksyon, Ma'am Tuesday. 10 days before the election, absolutely prohibited yan. Kasi payout po yan eh. Oh, Payout. yun. So, ibig sabihin, ang dating dyan, parang vote buying kapag ginamit natin 10 araw bago mag-eleksyon. Yung pong AKAP, dahil bagong proyekto yan, bagong programa, Ma'am Tuesday, ating pong pag-iisipan kung paparehasin natin yung prohibition na sinasabi ko, 10 araw bago mag-eleksyon, absolutely walang exemption. Ayun. Oo nga naman. Kasi kapag ka namigay ka ng pera bago ang eleksyon, anong ibig sabihin no? Masama naman ang dating noon, di ba? At saka, Ma'am Tuesday, ang dating doon, yung isang kandidato na hindi naman incumbent, namigay ng pera, vote buying. Ang isang incumbent na kandidato, pag namigay ng pera, ayuda, okay lang. Ay parang hindi po equal, hindi po parehas, hindi po ba dapat parehas ang ating pong pag-treat sa bawat isa na hindi nagagamit ang pondo ng bayan nga para nga po ipambili ng boto o kaya palabasin na sa kanila galing yon. Samantalang galing sa pamahalaan yan at entitled mismo yung mga tumatanggap dyan ng pondo mula sa gobyerno. Right. Ang daming mga pwedeng gamitin ng mga kandidato, ng mga programa ng gobyerno para samantalahin ba at gamitin pabor doon sa sarili nilang agenda. Ay may mga ginagawa pa nga, di ba, Ma'am Tuesday? Nire-repack yung mga pinamimigay at pagkatapos this time, nakalagay na yung pakete na may picture pa nila. Para sa akin po, hindi ba kakapalan yun? Para sa akin po, naku, pag ma-report sa amin yung ganyan, ako hindi mag-aatubili na mag-initiate ng disqualification sa mga kandidatong gagawa niyan. Yung Wag po sir? natin, Ma'am Tuesday. Mayroon ako isang naobserbahan. Yung mga tarpaulin halimbawa, lalagay nila doon yung picture nila. Merry Christmas! Nakalagay doon, Merry Christmas. May picture sila, may pangalan, tapos sa ilalim ng pangalan, parang mayroon na yung number. Parang sinisignify na yung number nila sa balota. Kasi nga po, Ma'am Tuesday, hindi pa sila kandidato Aspirants pa lamang sila sa kasalukuyan. Walang premature campaigning at biglang ang sasabihin nila, loophole. Sasabihin nila, wala naman nakalagay na vote for Number lang ano ba naman yung numero? Pwede nila pong sabihin at aaminin ko, from the point of view ng batas na umiiral at desisyon ng Korte Suprema, ay talaga pong maliligtas sila sa bagay na yan. Kahit na may numero pa, yung mga campaign, may mga posters na nakalang, hi, hello, goodbye, welcome sa ating mga kalsada. Ayun ang masaklap doon, although, alam naman natin lahat na talagang pangangampanya na yon. Kaya nga lang, syempre, sabi nyo nga, wala naman tayong walang batas. Oo. Walang batas pa. Kaya wala tayong magagawa talagang doon. kailangan po namin ng batas. Oo, yun Opo, na Ma'am nga. Tuesday, kailangan po talaga namin ng batas.
Ayan. Itong mga may kaya lang hindi ko alam kung may jurisdiction ang COMELEC doon sa mga halimbawa yung sinasabi ko kanina na mga programa ng gobyerno tapos sasamantalahin ng mga kandidato, nakikisawsaw doon, sumasali doon, nandoon, nagpapapicture, kayo nyo nga. Tapos may mga panawagan pa kung minsan na yung halimbawang ibibigay na payout o katumbas na halaga ng ayuda, 5,000. Mananawagan yung kandidato na doon na baka pwedeng ibahagi nyo ang konti niyan sa iba nating mahihirap. Mahirap na nga yung binibigyan mo tapos huhugutan mo pa ng magkanong halaga para sabihin mo na namang ibigay sa mahihirap. May magagawa mo ba ang COMELEC doon o wala kayong jurisdiction sa Ay, ganon? sa kasalukuyan po, siyempre wala po talaga kaming jurisdiction, dapat po ay mga ahensya. Ang masakit pa po, Ma'am Tuesday, at ito ang realidad lalo sa mga probinsya, yung ibinigay sa isang pobre, binabawasan pa. Ayun na nga. Halimbawa, ang dapat na matatanggap ay 5,000, hindi na po yung sabi nyo, ipapamahagi pa sa iba o kaya hatiin Oh. Paglalabas na, ay bigla na lang pabawasan, mayroong tagabawas, sa halip na 5,000, kukuhanan pa ng 3,000, 2,000 na lang napunta Ay, sa pobre. naku. Isipin nyo po, may mga ganyan na nangyayari. Yung po yung sinasabi natin na sana wag naman po mapabayaan dahil pagka po nalaman namin yung patitigil po namin later on. Later, pag pumasok yung prohibition, ang prohibition po kasi, Ma'am Tuesday, at yung exemption ay dapat 45 days before the election, sabi ng ating batas. So ngayon po, wala pa po kaming control. Yan po ay nasa mga ahensya na nagpapatupad po nito. Yun nga, yun ang masaklap doon. Anyway, so bigyan nyo nga kami ng mensahe, Chairman Garcia, o kaya tip o ano ba, payo sa mga kandidato para hindi naman masamantala yung mga magagandang proyekto ng gobyerno at pati na rin yung dapat na sitwasyon para hindi nila samantalahin sa maaga nilang pangangampanya. Ako po, Ma'am Tuesday, ang aking panawagan mas maganda po sa ating mga kababayan, hindi po sa mga politiko. At dahil merong aabuso dyan Yeah. Sa ating po mga kababayan, yan po ay mga benepisyong binibigay sa inyo ng pamahalaan. Yan po ay entitlement natin. Yan po ay isang karapatan na ng isang mamamayang mahirap dito sa ating bansa. Bakit kakailanganin pong ipagmamakaawa ninyo yan? Sa lalo na't kung ang mamimigay nito ay kumakandidato. Yan po ay talagang karapatan nyo. Hindi po sinisino, kakampi ka man o hindi nung nakaupo. Yan ay ibinibigay dahil sa inyong kalagayan sa buhay na kayo ay mahirap. So sana po ipagmatigasan natin, insist natin, hindi po kinakailangan nakakondisyon yan sa boto ninyo sa kanila later on. Yan po ay nakakondisyon dahil gusto nyo pong mabuhay sa bawat araw. And dahil po dyan, kung merong sasamantala, tatandaan po ninyo sapagkat sa bandang huli, maaari sa palagay nila okay lang yon, sa atin hindi. Ang bandang huli, ang ating pong konsensya at ang balota na lang ang magdidikta kung sino ang tama. Ayun, magandang mensahe nyo, Chairman Garcia. With that, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo, Chairman, at huwag kayong madadala sa amin pag nangungulit kami sa iyo, ha? Anytime po, Ma'am Tuesday. Naku, maraming salamat din po at maligayang Pasko sa ating pong lahat. Merry Christmas po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ang hinihilingan, walang pinoprotektahan.